ng Panginoon. Kung palakpak na may pagpupuri, pasasalamat at pagsamba mula po sa ating mga puso. Hallelujah. Praise the Lord. Samahan niyo po ako, sabay-sabay po nating i-declare ang atin pong gagawin ngayong pong umagang ito. Ready? Go. Ako ay narito ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang puso ko ay binubuksan, ang isip ko ay tinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Amen. Manalangin po tayo. Ama namin, kami po ay lumalapit ngayon. Tulad po ng aming nabanggit, gusto ka naming marinig. Gusto ka naming makilala. Gusto ka naming sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. At inihiling namin, Lord God, ang presensya mo po nawa, ang siya pong mangusap sa amin, ang banal na Espiritu, ang siya po nawa pumuspos sa lugar na ito, at dawa nga po, Panginoon, ang biyaya mo, ang aming pong maranasan. Thank you, Lord God. We thank you. We praise you. In Jesus' name, Amen. Amen. Maaari na po tayo makaupo. Praise God. At dahil ngayon pong buwan na to, tayo po ay nagdiriwang. At hindi lamang po nagdiriwang, actually, atin pong inaalala ang Bible Month. At dahil po tayo ay Bible Month, ang babasahin po natin mula sa salita ng Panginoon ay hinukay po natin mula po sa 2 Timoteo. Hayaan niyo kung basahin ko ito mula sa Biblia. Second Timothy 3:15-17. Mula pa sa pagkabata, ay alam mong ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling aral, sa pagtutuwid sa ligong gawa, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay, upang ang likod ng Diyos ay maging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Yan po ang nasusulat dito sa nahukay natin. Scroll. Ang pamagat po ng pag-aaral natin ngayong umaga ay 6 benefits of Bible literacy. Na 6 benefits of Bible literacy. Illiteracy, ang kabaliktaran po siyempre ng literacy ay illiteracy. Ibig po sabihin nito, hindi marunong bumasa, hindi marunong sumulat, hindi marunong umunawa, kahit nababasa man po niya, yung kanya nabasa, hindi pa rin naman po ito masyadong maunawaan. Now, illiteracy is a national problem. Problema po ito. Kapag ang isang bansa, marami pong hindi nakapag-aral, hindi nakaunawa, napakalaki po ng problema na ito. And because of that, kapag ang isang bansa po ay maraming hindi nakakaunawa, yung pong bansa na yon, maraming tao are not functional. Maraming tao hindi ho nararating ang kanilang dapat marating. Mahusay sana na engineer, kaso hindi nakapag-aral, hindi natuto, hindi nagbasa, hindi nagsulat, hindi naging kung ano yung plano ng Diyos para sa kanya dahil doon. At actually, kapag hindi narating ang plano ng Diyos para sa kanya, nagiging, sorry to say, nagiging pabigat pa siya doon sa bansa na yun. Sarito siya po ay nakakatulong para umunlad ng bansa, nagiging pabigat pa siya doon sa bansa na ganon. Ang totoo po, ganyan din po ang nangyayari na problema kapag ang isang church ay biblically illiterate. Kapag ang isang church ay natawag na church pero walang alam sa Bible. Ganyan ang nangyayari kapag ang isang Kristiyano tinawag na Christian pero hindi alam kung ano po ang tama at kung ano po ang mali. Marami po sa atin, hindi ko alam, sino rito ang walang Bible? Palagay ko po marami sa atin may sariling Bible. Marami po sa atin, more than one ang Bible. Marami po sa atin, pati sa cellphone, may Bible. Laging may Bible. Ang problem po is not owning the Bible. The problem is opening the Bible. That is the problem. Marami pong gusto ang Bible, pero hindi naman ipinapamuhay ang salita ng Panginoon. So, that's why, ang atin pong pag-aaral ngayong umagang ito, gusto po natin makita mga dahilan bakit tayo dapat na maging biblically literate. Na bakit dapat alam natin ang laman ng Biblia. Pero bago po natin puntahan yon, sagutin po na muna natin itong tanong na ito. Bakit kaya maraming illiterate sa Bible? Yan, bago ko po ituloy ito, tanongin muna natin sarili natin. How come many Christians are biblically illiterate? Bakit maraming Kristiyano, konti lang alam sa Bible? Yun yung mga nakita natin ng mga naka-outfit kanina. Nakilala ba natin sila? Baka akala niya mga Muslim.
Mga Bible characters po, yung mga nandiyan dyan sa paligid natin ngayon, no? Bakit po maraming Kristiyano ang biblically illiterate? Una po sa lahat, because of personal neglect. Unang-una po, personal neglect. Sabi po sa verse 15, mula pa sa pagkabata, ay alam mong ang banal na kasulatan ay nagtuturo. Mula pa sa pagkabata. Nung ipinanganak po tayo, may Bible na. Nauna na po ang Bible sa atin. 2,000 years ago or mahigit pa, nauna na po ang Bible sa atin. Mula pagkabata, alam na po natin ang Bible. Kinalakihan ang Bible. Aware at informed po tayo na mayroong Bible, pero hindi po natin binabasa o inaaral. No? Although, personal neglect. Yun po naging problema po natin. Tapos magre-reklamo, ba't ang gulo ng buhay ko? Tapos biglang magre-reklamo, ba't wala akong blessing? Tapos biglang magre-reklamo, bakit nagkakaganyan? Ang totoo po kasi, parang bumili tayo ng appliance. Yan, pumunta tayo sa SM, bumili ka ng appliance. Tapos nung ginagamit mo na, hindi mo alam gamitin. Tapos sabihin mo, bakit ganito nangyayari sa appliance na ito? Yung pala, hindi binabasa yung manual. Na kung binasa mo yung manual, napakinabangan natin ng husto, sana yung appliance. Pero dahil hindi natin binasa, nasayang yung appliance. Ganyan po ang maraming Christian. Maraming buhay ang nasasayang dahil hindi po napapatakbo ng tama according sa Word of God. Personal neglect, busyness, busy. Marami po sa atin busy at talaga naman pong maraming importanteng bagay na kabibisihan natin. Kung tayo po ay nag-work, kung tayo po ay nag-aaral, marami tayong responsibilities, marami po tayong chores sa bahay, busy naman po talaga tayo. Pagdating ng gabi, pagod na tayo. Pagkising mo sa umaga, nagmamadali ka, papasok. Pagdating ng gabi, hindi mo na kaya. Pero ganun pa man po, kailangan pa rin po natin bigyan ng panahon na basahin ang banal na kasulatan. Now, find time. Nakakahanap naman tayo ng time sa ibang bagay. Find time to read your Bible. Sometimes we are busy because of important things, but sometimes we are busy sa mga hindi naman importanteng bagay. Totoo o hindi? Totoo. We become busy sa mga hindi naman importanteng bagay. Halimbawa, online games. Ilan sa atin dito ang nag-online games? No, yung mga bata pa, nag-online games yan. At ito ang tanong sa mga bata pa na nandito. Ilang oras sa totoo lang ang nauubos mo realistically sa online games? Pati matatanda, damay na natin. Kasi may mga matatanda hanggang ngayon nag-online games na eh. No? Ilang oras sa totoo lang? 3 hours? Minimum 3 hours. Ang galing ha? Pero hindi nakabuklas ng Bible. Pero 3 hours minimum. Okay, Pastor, hindi naman ako nag-online games kasi thunder na ako. Tanda na ako. Alam niyo po kung ano naman ang problema ng mga matatanda? Yung pong tinatawag ngayon na doom scrolling. Ang doom scrolling, ang gumagana lang po yung inyong isang daliri. Tapos, angat ng angat. Tapos wala naman patutunguhan. Andar lang na andar yung cellphone. Akyat lang na akyat. Nood lang na nood ng reels. So, sa TikTok, sa YouTube, andar lang na andar. Walang ending. Nasa online shopping ka, andar lang na andar. Yung daliri, add cart. Andar. Add cart. Hindi naman bumibili. Ang dami na laman ng cart. Doom scrolling kasi po walang ending yung scrolling na yan. So pag atin pong binilang, alam niyo po may mga cellphones ngayon, nakalagay doon kung gaano ka katagal sa online. Pag chinek mo yung cellphone mo, magugulat ka. Ang tagal mo na sa FB. 3 hours ka na sa FB. 2 hours ka na sa TikTok. 1 hour ka na sa YouTube. Pero yung Bible, hindi po natin nabubuklat because we are busy. So yun po yung mga karaniwang problema. At sa pang problema, tamad lang talaga. Tamad lang talaga. Wala tayong magagawa. Iba busy, pero iba tamad lang talaga. Kasi pag nakita yung Bible, nakakita naman tayo ng Bible, no? Pag nakita yung Bible, naiisip ka agad niya, ang kapal naman ito. Ayaw nang buksan ka agad kasi makapal. Parang nung tayo ay gumagawa ng book report nung high school, mamimili ka ng libro. Di ba? Pipiliin mo yung mga pinakamanipis na libro, yun na ibu-book report mo. Hindi yung makakapal. No, tinamad ka agad. Mahirap intindihin ito. Sasabihin ka agad, mahirap intindihin. Sa panahon po natin ngayon, meron po tayong, I don't know, I may be wrong, I hope I am wrong. Pero sa panahon po natin ngayon, ang mga tao, kayo at ako, may problema po tayo sa reading, processing, and memorizing.
Dahil po sa internet, dahil po sa computer. Alam niyo po, tingnan niyo po, bigyan ko kayo ng example. Yung asawa mo, yung anak mo, o wag na yung asawa mo, anak mo na lang. May cellphone na anak mo. Ano ang telephone number ng anak mo? Alam mo ba, telephone number ng anak mo sa cellphone niya? Hindi na, di ba? Yung asawa mo, maaaring kabisado mo pa sa asawa mo. Kasi kapag nagkakahiwalay kayo, wala ka cellphone, nanghihiram ka para matawagan yung asawa mo. Pero yung anak mo, kabisado mo pa ba? Hindi na. Nung araw, kinakabisa mo lahat yan. Di ba? Kung lahat ng telephone number, kinakabisa mo, kaya sinusulat mo. Ngayon, hindi mo na kailangan i-memorize, add na lang, add address. Puro ganun na lang. Isa pa, mapa. Dati po ako, pag nagda-drive, pupunta po ako ng Manila, ng Banawe, ng Quezon City. Pag pupunta po ako dyan, kailangan kabisado ko yung kalye. Pag hindi ko kabisado yung kalye, namumroblema ako, nagtatanong ako. Pero ngayon, kailangan pa ba ng mapa? Hindi na. Google Map. Kahit pupunta ka lang sa SM, i-Google Map mo pa. Kasi titignan mo yung traffic kung saan ka dadalhin ng Google Map. Diba? Iba na ang panahon na ngayon. Ang mga tao ayaw na magbasa. Ayaw na mag-process ng isip. Kasi meron ng AI. Meron na pong lahat ng kailangan natin. Hindi mo na kailangan i-memorize. Ang Bible. Ang Bible, babasahin mo. Una-una, ang kapala, hawakan mo. Hawak pa lang, kapal ka agad eh. Pagbukas mo, babasahin mo, ang liliit. Tapos pag tinignan mo yung 2 page na binuklat mo na ganyan, ang dami letters. Tapos pag binasa mo na, i-analyze mo pa. At sasabihin pa ni pastor, i-memorize mo. Kaya po maraming tao hindi na nagbabasa ng Bible. Antayin na lang nila na lumabas sa feed nila sa Facebook yung isang verse. Tapos okay na yun, nakapagbasa siya ng Bible kasi nakita na niya, dumana sa wall niya sa Facebook. O yan po ang problem po natin ngayon. Over-reliance on Christian content online. Yan ang problem natin ngayon. And ito pa spoon feeding ng mga Christians. Ang ginagawa po natin ngayon ay spoon feeding. Inaaral po natin ng 2 Timothy 3, 15, 16, and 17. Pinapakinggan na lang po natin. Iba po yung tayo mismo nagbuklat, tayo mismo yung nag-aral, pero ginagawa po natin ngayon ay spoon feeding. Hindi yun masama. Pero masama po yan kung dyan lang po tayo nakabase. Pero pag uwi mo ng bahay, nagbukas ka ng Bible, inaral mo, maganda po yan. Pero kung inaantay mo lang yung Sunday para makarinig ng Bible o ng Word of God, hindi po maganda yan. Spoon feeding po yan. Hindi ko katulad ng mga Bereans ng araw. Kapag may sinabi si Pablo, buklat kagad sila. Oh, nasa Bible nga. O dito, minsan nagtuturo na ako, baka mali na yung tinuturo ko. Sige lang, okay lang yan. Pastor naman ang may sabi eh. No, maaari po magkamali ang mga preachers. Kaya maganda po, nagbubuklat din po tayo ng sarili nating Bible. Another reason kung bakit po merong Bible illiteracy ang mga Christians today is because of shallow teachings and entertainment Christianity. Grabe. Shallow teachings and entertainment Christianity. Ano pong ibig sabihin nun? Shallow, mababaw na mga teachings. And entertainment Christianity. Ano ibig sabihin nun? Puro saya. Puro ganda. Puro kailangan ikaw ma-entertain. Doon po natin binabase ngayon kung isang church ay maganda o hindi. Kung na-entertain ka o hindi. Now because of that, it was brought about by emphasis on happiness versus holiness culture. Ganyan na po ang kultura ngayon. Kailangan happy ka. Hindi na masyadong binabanggit yung holy ka. Hindi na. Kailangan happy ka. Kasi holy ka na kay Jesus di ba? Nung naging Christian ka, you become holy, hindi mo na kailangan na maging holy. Holy ka na maging happy ka na lang. So, nakalimutan na po natin that holiness is a process also of sanctification. Nakalimutan po natin na ganun. We live in the present. And sometimes, nagiging extreme po yung happiness po natin. And then, isa pang naging problem, preaching becomes motivational speech. Let me say that again. Preaching becomes motivational speech. Kapag tayo po ay nag-attend ng church, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Tulad po na sinabi natin kanina, tayo nandito para mag-aral ng salita ng Diyos. Hindi para motivational speech lang. Na-encourage tayo, na magaling ka, na ikaw ay ganito, na mahal ka ng Diyos, na dapat ganyan. Hindi po, inaaral natin ang laman ng Bible.
Yung pong iba, ingredient lang yung Bible. Hindi yung Bible ang foundation ng preaching, kundi ingredient lang yung Bible. Merong ituturo siya, tapos papatakan niya ng kung ilang verses, preaching na ang tawag. Motivational speech po yun. Hindi po yung preaching. Hindi po yung biblical preaching. Dapat po, Bible ang pinag-aaralan natin. Hindi po yung kung experience o kung ano-ano man ng ibang mga tao na yan. Kaya nga po minsan nakakalungkot, may mga Christians na hindi na po interesado na aralin ng Bible. May mga Christians po, ang interest na lang po nila, malaman kung paano mabe-bless at kung paano gagaang at sasaya ang buhay kahit na hindi nila alam ang Bible. And because of that, may mga pastors din naman po na hindi na mag-aaral ng Bible. Mag-aaral na lang po sila ng mga nakakatawang jokes, mag-aaral na lang kung ano yung mga pwedeng ituro, pero minsan po hindi na po naituturo ang laman po ng Bible. Sorry to say, minsan po ang pagkapastor nagiging cheap. May nagsabi po sa akin, ang pastor daw, 2.5. 2.5? Ba't mo sinabing 2.5 ang pastor? Kasi maski sino, pwede magdeklara na pastor siya. Pastor ka ba? Oo. Bakit? May Bible study ako eh. Tapos sabi sa akin, binigyan ako ng pastor daw ako. Pati pastor na ako. Pastor na siya bigla. Ang dali maging pastor. Naging 2.5 tuloy. Hindi mo katulad ng engineer. Hindi mo pwedeng basta sabihin ng sarili mo engineer. Kailangan dumaan ka sa process. Doktor, dumaan ka sa process. Actually, kahit welder, hindi mo pwede deklara sarili mo na welder ka. Kailangan dumaan ka sa process para maging certified welder ka ng TESDA. Welder lang yun ha. Bakal lang ginagawa nun. Kung tayo po ay tinatawag ng Diyos na maging leader, kailangan maging malalim, mahusay, eksperto, at alam po natin, tinuturo natin mula po sa Word of God. Kailangan po ganun ang pinanggagalingan po natin. Minsan po tatanungin mo yung pastor, Pastor, sino nga ang pumalit kay Haring Solomon nung siya ay mamatay? Sino pumalit na hari ng Israel? Sabi ng pastor, hindi ko alam, hindi ko pa nabasa eh. Alam niyo ba kung sino? Okay, so si Rehoboam, ay pumalit sa kanya. Okay? So, nagtuloy-tuloy po yan. Ito po ibig ko sabihin na Bible illiteracy. Hindi po natin alam yung mga laman mismo ng Bible. That's why our Bible month is a challenge for all of us to know more about the Word of God. Minsan po nakakalungkot. Maski sino, pwede magpastor kahit walang training. Hindi marunong mag-planning, hindi marunong mag-leading, hindi marunong mag-organizing, hindi marunong mag-controlling, hindi marunong mag-communicating, hindi marunong mag-counseling, hindi marunong mag-outlining. Pero nagtuturo ng Bible, magulo dahil po doon. And because of that, another reason is the church perform rather than transform. Yan po isang epekto ng shallow teaching and entertainment Christianity. The church becomes performance rather than transformation. Diba? Minsan may mga church, hindi naman masama ha? Minsan iniisip ko nga dito sa atin yun eh. Maglagay ng mga pausok. Alam niyo ba yan? Sa stage, diba? May umuusok sa dalawang gilid ng stage. Maganda yun. Maganda yun. Hindi naman masama yun. Magaling yung banda. Diba? Banda natin magaling. Diba? Hindi masama yun. Diba? Malamig ang aircon. Hindi masama yun. Nakakatawa yung pastor. Si Pastor Christian. Hindi masama yun. Hindi masama yun. Pero ang masama, pag tumigil tayo doon. Pag ang gusto lang natin, yung church namin, malamig. Yung church namin, nakakatawa pastor. Yung banda namin, maganda. Tapos pag kumakanta kami, pinamamatay-matay yung ilaw. Di ba? Tapos may mga dancer. Di ba? Hindi yung masama yun. Pero nagiging masama po yun kapag kulang ng strong biblical teaching. We become a church because of the Bible and because of Jesus, not because of our outfit, not because of whatever appearance that we may have in this church. Okay? Napaka-importante po niyan. But there is a deeper reason for Bible illiteracy. Yung unang binigay po natin ng dalawang reason. Una, balikan natin. Personal neglect. Pangalawa po, shallow teachings. Pangatlo, ignoring the authority of the Bible.
Bakit po mayroong Bible illiteracy? Kasi po, many people are treating it as optional and inspirational but not authoritative. Ang Bible daw po, pinagdududahan. Gawa ba talaga ng Diyos yan? Talaga bang sinabi ni Jesus yan? Talaga bang yung buong yan galing sa Diyos? Hindi naman siguro. It becomes optional dahil po doon, ang mga tao po tuloy ayaw na po magbuklat ng Bible. Now remember, the Bible is from God. Sa church po natin, yan po ang tinutungtungan natin. The Bible is from God. The entire Bible, from Genesis to Revelation, it is from God. Jesus Christ, yung Old Testament, tinanggap po ng buong buo ni Jesus ang Old Testament. Kaya walang sino mang tao ang may karapatan na questionin ang Old Testament dahil yun po tinanggap ni Jesus ng buong buo mula Genesis hanggang Malakay. Walang question si Jesus, walang binago si Jesus, walang nireject si Jesus. So, wala tayong problema pagdating po sa Old Testament. Ang New Testament din naman po, sila po ay nagbigay ng validation. Si Peter, binalidate si Paul. No, si Paul, binalidate yung ibang mga kasulatan. Si John, they validated each other. Kaya naniniwala po tayo na ang buong Bible ay kinasihan ng Diyos. 2 Timothy 3:16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Yung pong word na kinasihan, galing po ito sa Greek word, nabasa ko dito sa scroll natin kanina, theonustos. Yun po ang ginamit na word dito. Kaya sabihin nyo nga po, theonustos. Yeah, marunong na kayo mag-Greek. Actually, pag sumakay po kayo ng jeep, tapos bababa na kayo, pag sinabi nyo sa driver, Mama, kakatokin mo, tok-tok, para. Greek po yun, yung para. Kasi ibig sabihin ng para, beside, sa tabi. So, di ba, marunong tayo mag-Greek ng mga Pilipino, di ba? May mga alam tayo dyan. So, sa Greek word na original, yun po ay theonustos. Theo is God, nustos is hininga. Kaya, hiningahan ng Diyos ang Bible. Ano hiningahan ng Diyos? Inilapit niya sa mukha niya? Hiningahan niya? Naalala niyo po nung nililikha ng Diyos si Eva at si Adan, gumawa siya ng putik. Tapos po, meron ng tao, pero wala pang hininga, hiningahan ng Diyos na buhay. Ang Bible po ay buhay dahil po ito ay hiningahan ng Diyos. It is inspired by God. Ang Espiritu ng Diyos ay nandirito po sa aklat na ito. No, ang Espiritu po ng Panginoon ay kinasihan ito pong aklat na ito. Hindi diniktahan, yung nagsusulat. Kasi pag dinikta, wala siyang choice eh. Susulat niya lang. Hindi. Kundi siya ay kinasihan. May choice siya. Pero sinunod niya yung prompting ng Panginoon sa kanya. Because of that, we can say that the Bible is reliable. No? Ibang buong preaching po ito. Reliability of the Bible. Pero ngayon po, let me just declare, we believe that the Bible is reliable. Akalain ninyo, sa loob ng mahigit 3,000 taon, isinulat ito? 3,000 years. Meron pong 30 mahigit na author ang Bible. Pero unified ang tema nito. Nakapanood na ba kayo ng mga TV series? Di ba? Mga binge, pag nag-binge watching tayo. Di ba? Isang manonood ka ng TV series. Season 1, episode 1 to 14. Napanood mo. Ganda. Tapos season 2, pinanood mo na naman. Episode 1 to 16, pinanood mo na naman. Pagdating mo ng season 3, magtataka ka, bakit parang naiba ang istorya? Parang naiba yung tema ng season 1 tsaka season 2, parang biglang naiba pagdating ng season 3. Tapos nalaman mo, kaya pala naiba bigla yung kwento dahil iba yung writer. Namatay pala yung dating writer, may pumalit na writer, o kaya na tanggal sa trabaho, o may pumalit na writer na iba. Di ba, manonood tayo, movie, part 1, ang ganda. Nagkaroon ng part 2, pinanood mo na naman. Tapos ng part 3 na, parang pumapangit na istorya. Yung pala, iba na yung writer. Ang Bible po, 30 ang writer sa loob ng 3,000 taon. Pero hindi po nabago ang istorya. Kasi po, isa lang talaga ang writer ng Bible. Sino po? The Holy Spirit na kinasihan ang mga sumulat ng banal na kasulatan. So, the Bible is reliable. May mga tao po hindi naniniwala sa Bible. Ito po tanong ko sa kanila. Kung hindi ka naniniwala sa Bible, ano ang legit na pinapaniwalaan mo para sa'yo?
Ano ang legit para sa'yo? Si Charles Darwin? Yun ang legit para sa'yo? Sino legit para sa'yo? Si TikTok? Yun ang legit? O si YouTube? Kung yung Bible nga po, ayaw paniwalaan, pero sa fake news naniniwala, di ba? So, tungtungan po natin ang Bible because it is the Word of God. Okay, so dahil po dyan, introduction pa lang po yan, pupunta na po tayo sa title natin, 6 Benefits of Bible Literacy. Bibilisan lang ho natin to. 6 lang naman ito. 6 Benefits of Bible Literacy. Bakit dapat nabasahin po natin ang Bible? 2 Timothy 3:15, mula pa sa pagkabata, ay alam mo ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Benefit number 1, sa Bible mo matatagpuan ang salvation. No? Finding salvation. Yan po yung benefit number 1. Maraming gustong maligtas. Tumingin po kayo sa akin, mga kapatid. Maraming gustong maligtas, pero mali ang paraan. Yan ang sabi ng Bible. Romans 10:2. Sapagkat saksi akong sila'y nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos, mali nga lamang ang kanilang naging batayan. May mga tao daw, nakita ni Paul, nagsisikap maging kalugod-lugod sa Diyos, mali ang batayan. Ano kaya ang batayan nila? Hindi Bible ang batayan nila. Kung ano-ano ang batayan nila. Siguro ang batayan nila, hindi ko nababanggitin yung mga libro, pero kung ano-anong libro ang batayan nila, hindi ang Bible. Now, kung gusto po natin ng maligtas, nasa Bible po ang paraan. Hindi po Bible ang kaligtasan, pero nasa Bible nakasulat kung paano maligtas. Dahil ito po ay nagtuturo ng kaligtasan. Para po itong mapa, para po itong manual. No? Pag pupunta ka ng Batangas, merong mapa, nakalagay sa mapa, punta ka ng Batangas, south, dapat SLEX ka. Hindi pwede sabihin na, ayoko, sawa na ako sa SLEX, mag-NLEX na lang ako. Hindi ka makakarating ng Batangas kung sa NLEX ka dadaan. Kailangan SLEX, kasi yun ang sabi sa mapa. Yan po ang sabi sa Bible. Diyan natin makikita ang atin pong kaligtasan. Dahil hell is real. Ang impyerno po ay totoo. Napaso na ba kayo? Kung hindi pa kayo napaso, punta kayo sa akin mamaya, may lighter ako dito. Ay, wala akong lighter pala. Hindi. Subukan mo yung kamay mo, ilagay mo sa apoy. Gaano katagal mo kayang ilagay ang kamay mo sa apoy? Hell is real. Totoo po na mayroong impyerno. Kahit po mayroong magturo na hindi, totoo po na mayroong impyerno. Para kung minsan tayo hindi tayo naniniwala hanggang di natin nakikita di ba? Meron po akong kakilala, sabi ng doktor sa kanya, bawal siyang kumain ng taba. Pero masyado nasarapan sa patatim. Kinain yung patatim nung gabi. Tapos po, may natira pa. Inuwi pa niya, kinain niya pa uli nung umaga. Kinahapunan, na-stroke. At nung na-stroke na po siya, nag-uusap po kami. Sabi niya po sa akin, totoo pala ang stroke. Nakikita na natin lahat yan araw-araw. May nakikita tayo na stroke Pero hindi ka naniniwala na totoo pala ang stroke hanggat hindi ka na-stroke. Kasi kung naniniwala ka, di ngayon pa lang hindi ka na kumakain ng balat ng manok, hindi ka na kumakain ng taba, hindi ka na kumakain ng bagoong, hindi ka na kumakain ng kung ano-ano na magpapabara sa puso natin. Naniniwala tayo, pero tingin natin mangyayari sa iba. Hindi natin akalain na pwede palang mangyayari sa atin. Ganyan din po ang impyerno. Naniniwala tayo, may impyerno, pero hindi natin iniisip na pwede mangyari pala sa atin ang impyerno na ito. So, doon po, maging maingat po tayo sa mga bagay na yan. The big one. Naniniwala tayo magkakaroon ng big one. Pero sino sa atin na handa? Sino sa atin dito ang meron ng ruta papalabas ng Maynila kung kailangan? Sino sa atin na nag-ready na ng mga bag para isang dampot na lang, nandun na yung mga gamit pagka kailangan ng emergency? Pero naniniwala tayo, merong big one, ganoon din po ang impyerno. Naniniwala ako, Pastor, may impyerno. Totoo, ano ginagawa natin? Ito po, tamad-tamad. Hindi nagbabasa ng Bible. Mamaya, magkakasala pa ho ako.
Pero naniniwala tayo sa impyerno. So mga kapatid, the Bible teaches us how to be saved. Yun po yung unang benefit ng Bible. At tinuturo ng Bible, dadaanan ko lang po very, very simply, very, very quickly. 2 Timothy 3:15, how to be saved? Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sobrang linaw, sobrang direct, pero may nagkakamali pa din. Diba? Ano ba mahirap dyan? Ano ba mahirap intindihin dyan? Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Yun po ang kaligtasan. Mga kapatid, you only have one soul. Lahat po tayo, isa lang ang kaluluwa natin. Do not gamble. Huwag natin isugal ang ating mga kaluluwa. Buti kung mayroon ka spare na soul eh. Pag sumablay ka sa isa, di yung pangalawa, pero hindi eh. Isa lang po ang kaluluwa natin. Sundin natin ang sabi ng Bible. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus lamang. Because Mark 8:36 says, sapagkat ano bang mapapala ng isang tao kung makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. The Bible teaches us salvation. Ano pa mga benepisyo ng pagbabasa ng Biblia? Pangalawa na po ito. 2 Timothy 3:16 and 17. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. May apat po na bilanggit dyan. The Bible is useful in, una, pagtuturo ng katotohanan. Pangalawa, pagtatama sa maling katuruan. Pangatlo, pagtutuwid sa likong gawain. At ikaapat, pagsasanay sa katuwiran. So, ang benefit number 2 po natin, when we read the Bible, malalaman mo ang katotohanan. Ganda niyan. Malalaman mo ang katotohanan. Malalaman mo na hindi ka galing sa unggoy. Yung pa lang. Di ba? Panalo ka na kaagad. Hindi ka galing sa unggoy. Malalaman mo na ang Diyos ay totoo, hindi AI. O talagang meron Diyos. Malalaman mo na pag may nagsasabi, second coming na sa darating na November 21, nalalaman mo, bola lang yan. Kasi sabi sa Bible, walang nakakaalam. At malalaman mo, naiisa lang ang Diyos. Naalala ko lang, kasi may kaibigan po ako. Ang katuruan po ng church nila, pag ikaw ay naging mabuting tao ngayon, ito po katuruan ng church nila, nagiging Diyos ka, tapos ma-assign ka sa sarili mong planeta. Si Jesus, mabuting tao, kaya siya na-promote, naging Diyos, na-assign sa earth. Yun ang kanilang katuruan. Di ba? Nagbabasa ka ng Bible, pwede mo sabihin sa kanya, bro, talo ka dyan. Kasi alam natin ang katotohanan. Kapag ka nagbabasa po tayo ng Bible, hindi tayo madaling matangay sa maling aral. No, hindi tayo madaling masway. Hindi tayo madaling maloko. Nalalaman po natin ang katotohanan. Benefit number 3. Dahil na itatama ang ating mga maling katuruan, mapapalaya tayo mula sa mga maling katuruan. Alam niyo po, mga kapatid, ang problema sa maling katuruan, the problem with false teachings is it is very restrictive and abusive. Marami yung maling katuruan, abuso. Madaming bawal. Madaming bawal. Bawal kumain ng ganito. Kapag Biyernes, dapat ang ulam nyo munggo. Parang daming bawal sa mga maling katuruan. May mga special na araw. May isa pa, ganito ha. Kahit mamamatay ka na, bawal ka magpa-blood transfusion. Kasi ang dugo nila yan eh. Ang dugo ay buhay. Yan dugo, buhay mo yan, hindi pwedeng yung dugo niya isalin sa'yo. So mamamatay ka na't lahat, bawal ang blood transfusion. Meron mga ganoon. Pero kung ikaw ay nagbasa ng Bible, so malalaman mo, wala naman palang katuruan na ganoon. Sige Dok, blood transfusion niyo ako, nabuhay ka tuloy. Naging healthy ka tuloy. Marami pong katuruan abusive and restrictive. Maraming katuruan, maraming pinagagawa. Wala naman sa Bible.
Luluhod ka mula doon, papunta rito, para lang makuha mo yung prayer na gusto mo. Sa Bible ba yon? Wala. Bakit may gumagawa? Kasi may nagturo. Dapat daw ganun ang gawin, lumuhod mula doon, papunta rito. At pagdating dito, halikan mo yung paa. May nagtuturo pa na ganyan. Maraming pinagagawa, puro hingi naman ng pera. Pagka nakapunta po kayo sa isang church na puro pera ang pinag-uusapan, layasan nyo yung church na yon. Teka, sabihin ko nga sa camera. Para sa mga nanonood sa camera. Pag nakapunta kayo sa isang church na puro pera, ang bukang bibig, layasan nyo yung church na yon. Mayaman ang Diyos namin. Tingin pera. Yun. God provides for His own. Alam ng Panginoon ang pangailangan ng bawat isa. Hindi mo kailangan mangontrol, hindi mo kailangan manakot, hindi mo kailangan mangonsensya, hindi mo kailangan na mag-blackmail. Alam ng Panginoon kung ano ang pangailangan ng church niya. So, mga maling katuruan. Pag hindi ka nagbigay, mamalasin ka. Pag hindi ka nagbigay, malulugi yung negosyo mo. Mga maling katuruan po. Palalayain tayo sa ganyan mga maling katuruan. Meron pa mga nagtuturo, kailangan sundin mo kami. Kung hindi ka maliligtas. Yung bang kaligtasan, nasa kanila lahat. Tapos, magaling ka sumunod, ligtas ka. Yung namimigay ng kaligtasan, para bang ganoon, dami mong absent, akin na yan, kaligtasan mo. Parang sila yung may-ari ng kaligtasan. Meron po mga ganoon ng mga churches. Meron pa mga church na ako may-ari ng sanlibutan. Meron pang ganoon. Hawak ko kayo lahat. Pag lumilindol, stop! Meron pa mga ganoon. When you don't read the Bible, matatangay ka ng mga ganoon. Sasabihin, kailangan magbenta ka ng dried mango, may kota, sa katapusan ng buwan. Ang daming pinapagawa, ang daming bawal, franchise nila ang kaligtasan, puro pera ang hinihingi. Sabi po sa Bible, puro turo ng tao lang ang mga yan. Diba? Sabi po sa Bible, Mark 7:7-8. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Winawalang kabuluhan ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo ay mga katuruan ng tao. Nangyayari na noon pa lang, sa time pa lamang po ito ni Mark, ni Jesus, ang sinusunod ninyo, katuruan lang ng tao. Hanapin po natin yun. May pinapagawa si pastor sa darating na Sunday, dapat lahat daw tayo, ganyan. Isipin natin, katuruan ba ng tao yon o katuruan ng Diyos? Gusto lang niya ba yun? O yun ang sinasabi ng Biblia? Dapat po may pinangahawakan po tayo. Dapat may tinutungtungan po tayo because the truth will set you free. Kapatid, read the Bible. Mapapalaya ka mula sa mga oppressive and restrictive na mga katuruan na kung ano-anong mga kabalbalan ng kung ano-anong mga religious people na kung anong maisipan sila ang tama. Read the Bible para hindi po tayo nalilinlang. Benefit number 4. Dahil po sa dahil sa pagtutuwid sa ligong gawain, nagiging matatag ka laban sa tukso. Yan. Tumitibay po tayo sa tukso. Marami pong Christians hindi matatag sa tukso. Marami pong Christians lugmok sa bisyo. Hanggang ngayon, kung makapagmura, kasing lutong ng chicharon. Maraming Christian hanggang ngayon, umiinom pa din, nagsisigarilyo pa din, nagsusugal pa din, at lunod pa sa pornography sa internet. Maraming Christian hanggang ngayon, chismosa, judgmental, pakialamer sa buhay ng may buhay. Hanggang ngayon, maraming madaling matukso. Buti nga wala na yung tindahan ng loto dyan sa baba na hagdan natin Dati meron dyan. Bago ka umakyat na hagdan, para mag-aantanda ka muna ron. Pili ka muna ng numero, tapos akyat, tapos dasal. Dito. Walang nagtagumpay. Buti na lang, kasi marami pong Christian hanggang ngayon, marupok. Marupok ang pagiging Kristiyano. Actually, hindi lang marupok, mababaw. Kaya yun yung tanong natin kanina, ba't maraming Christian na hindi matatag sa tukso? Dahil sa mababaw na pagka-Kristiyano.
shallow faith. Sunday Christian. Akalain ninyo, maimbento yung word na yon, Sunday Christian. Ibig sabihin, Christian ka lang pag Sunday. May naimbento pa nga na bago 2-hour Christian. 2 hours lang, 10 to 12. Kaya pag si pastor, humaba na sermon, umiinit na ulo kasi hanggang 2 hours lang siya 2.5 na si pastor. Hindi na siya Christian. Yung bandang huli na yon, ng 2 hours. No? Naimbento, yung mga word na yan. Defeated Christian life. Defeated, in Tagalog, talunan na Christian life. Hindi victorious. Dapat victorious, hindi defeated na Christian life. Para kay pa at na Christian ka pa. Defeated ka rin naman. Walang pinagkaiba na hindi ka Christian. Diba? Tinanggap ko si Jesus. Pero ang ending, pareho rin naman nung hindi tinanggap si Jesus. Many Christians are shallow and they are emotionally and spiritually unstable. No? Emotionally and spiritually unstable. Ano ibig sabihin nun? Matampuhin, magagalitin, mainggitin, madaling manghina ang loob. Na kung tayo ho ito, huwag tayo umilag. Tanggapin natin yan. Saluin natin po lahat yan. Kung ikaw ito, kasi nangungusap ang Lord sa'yo kung ikaw ito. Lord, 20 years na akong Christian, mainggitin pa rin ako hanggang ngayon. Saluhin mo. Siguro, kapatid, kulang tayo sa pagbabasa ng Bible. Siguro kulang tayo sa pag-meditate ng Word of God. No? But when you dedicate yourself to study the Bible, sabi po, the Bible is a two-edged sword. Kaya po tayo nagtatagumpay kasi dalawang talim ng Bible na to. Ito ang ating weapon. Pag dumarating ang mga diablo, Bible ang panlaban natin. Word of God ang gagamitin natin sa kanila. And we become stronger. Nakakalaban po tayo and we become victorious. So, when we invest in studying the Bible, when we become Bible literate, then nagiging matatag ka laban sa tukso. Kasi magagalit ka na sana, biglang naalala mo yung sabi sa Bible. Yung verse, naalala mo. Kaya importante po yung Bible memorization Importante po yan No? So, tungtungan natin ang Word of God. Panlima, benefit number 5. Dahil sa pagsasanay sa katuwiran, then you reach your potential. Nararating natin yung plano ng Diyos sa buhay natin. You achieve or you arrive to a better version of yourself. Ganda niyan, word na yan. Gusto ko yung word na yan. A better version of yourself. Kung ano ka man ngayon, yan ang version mo. May ibang version sa isip ng Diyos. Anong version kaya yon? Version na mature? Version na matibay? Version na masaya? Version na may kapayapaan? Version na pinagpala? No? Version na makapangyarihan? Ito po yung version ng Panginoon natin na naglalakad ka sa right path. Tamang daan. Yan po yung version na nilala ng Panginoon sa atin. Paano tayo makakarating sa version na yon when we read the Word of God? By being trained. Kapag ka na-train po tayo, kasi po sabi sa binabasa natin kanina, sa pamamagitan ng pagsasanay sa katuwiran or sa matuwid na pamumuhay. Dahil po nasanay tayo, we become patient, we become persevering, no? We become loving, natuto tayo mag-pray, natuto tayo magbasa ng Bible, at pag nasanay po tayo, susunod pa natin dyan yung mga leadership skills, no? Counseling skills, pag sinunod po natin yan, how to lead Bible study, ikaw na. Sana all. Na-train ka sa patience, na-train ka sa wisdom, na-train ka sa love, na-train ka sa obedience, na-train ka sa leadership, na-train ka sa teaching the Bible, na-train ka sa... Then, you will truly reach your potential as a Christian. No, lahat po tayo may potential, kaya lang yung iba nababansot. Pero lahat po tayo may plano ang Diyos na ma-achieve po natin. Hebrews 5, verse 12. Dapat sanay, mga tagapagturo na tayo, na kayo. Subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin. Hanapin po natin to. No, dapat tagapagturo na ako ngayon 5 years na ako Christian Dapat nagtuturo na ako. Pero hanggang ngayon,
matampuhin pa rin ako. Hanggang ngayon, konting tatanungin sa akin kung ano yung John 3:16, hindi ko pa alam. Dapat daw po umuunlad ang atin pong kaalaman sa Bible. So that's why, meron po tayong Bible study guide dito sa atin. Meron tayong Bible study booklet, 1, 2, 3, and 4. Ang laman po ng mga booklet nito, ito po ay entry-level Bible study. Kung matagal ka ng Christian, at talagay mo, panahon na para gamitin ka ng Lord na magturo, ito yung mga Bible study guide natin na very, very simple. Very, very, puro questions lang siya, puro discussion, puro Word of God. Kaya palagay ko po maganda, subukan po natin yan. Kung sakali po na hindi pa natin nagawa ito, maaaring gawin sa iyo, ikaw ay disciple, or kung tingin mo naman, mature ka na enough, pwede ikaw mag-disciple sa iba. Then nakikita natin, nagle-level up yung pagka-Christian natin. Mula grade 1 Christian, naging grade 2 Christian na tayo. Naging grade 3 na tayo na Christian. No? Nagkakaroon po ng progression ang ating pong pagiging Kristiyano. Yan po yung plano ng Panginoon sa atin. May plano ang Diyos sa iyo. Kung paano may plano mga magulang natin sa atin, may plano rin ang Diyos sa iyo. So stop living a defeated Christian life. Instead, start enjoying God's plan for you. Panghuli, benefit number 6. At dahil natututunan mo na ang tama, nakalaya ka na sa mali, nakaturuan, naituwid ng likong gawain, at nasanay na rin sa pagsunod, ang benefit number 6 ay magiging handa ka na sa pamumunga. You will now be ready to bear fruit. 2 Timothy 3:17. Upang ang lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Handa na tayo na maging instrumento. Una-una, handa na maging instrumento ng Panginoon. Magagamit ka na ni Lord. Bakit? Hindi ka na mainitin ng ulo eh. Magagamit ka na ni Lord. Bakit? Hindi ka na matampuhin eh. Pwede ka na niyang gamitin kasi hindi ka na inggitera. Hindi ka na chismosa. Magagamit ka na ni Lord. Bakit, pastor? Kapag ka chismosa ba, mahirap gamitin ni Lord? Hindi magagamit ni Lord? Sagutin niyo nga. Ang chismosa ba magagamit ni Lord? Wala makasagot, ano? Magagamit din ni Lord. Wala namang imposible sa Diyos. Kaya lang, wala maniniwala sa'yo. Sabihin mo sa kumari mo, Mare, hindi ka, mag-Bible study tayo para i-bless tayo ni Lord. Sabihin ng kumari mo, chinisms mo yung anak ko na buntis, tapos iba-Bible study mo ako. Walang maniniwala sa'yo. Kung ikaw yung magagalitin, lagi kayo nag-aaway mag-asawa, dinadala nyo sa kalye yung away ninyo, naririnig ng kapitbahay, tapos sasabihin nyo, Mare, Bible study tayo para umayos ang buhay ninyo. Sabihin ng kapitbahay nyo, kayong dalawa nga nagbabaranggayan na mag-asawa eh. Invite niyo pa ako dyan sa Christian ninyo. No, ngayon po, when we become Bible literate, now we are ready na mamunga para po sa Panginoon. Magiging handa na tayo na maging instrumento ng Diyos. At kapag tayo po ay nagiging instrumento na ng Panginoon, kapag tayo ginagamit na ng Panginoon, may kasunod po yan. Handa ka na rin tumanggap ng bunga, umani, no, tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Kasi nakakapagtanim ka na. Nagtatanim ka na ngayon, sumusunod ka na sa Diyos. At dahil doon, yung mga itinanim po natin, aanihin naman po natin yan. Kaya minsan nagtataka tayo bakit ba hindi ako umaani? Bakit ba parang tagal ko ng Christian, ang bigat pa rin? Parang yung blessing, parang sawa na hinihila ko ay lumabas sa lungga. Bakit ba ganun? Kasi po, baka kulang itinatanim natin. Hindi pa tayo nakakapagtanim talaga as Christian. Now, when we read the Bible, lahat po na ito na binanggit natin ay magiging benepisyo natin po may experience. So mga kapatid, as we close this morning, huwag sayangin ang salita ng Diyos. Huwag natin sayangin ang history ng salita ng Diyos. It is very rich. Huwag natin pagdudahan. We need Christians who are strong in the Word. Kailangan po natin ng mga Christians na pagdating sa Word of God, maaasahan po natin. Pag sinabi ko po na ano ang sinasabi sa Jeremiah 29:11, alam ka agad, pastor, alam ko yan. I know the plans I have for you. Alam ko yan. Ang sinasabi sa Matthew 6:33, pastor, alam ko yan. Seek ye first. Diba? Ang sinasabi sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was God. Alam ko yan. No? Kailangan natin ng mga anak ng Diyos na matibay pagdating sa Word of God.
At kailangan din po natin ng mga anak ng Diyos. We need Christians who stand by the Word of God. Hindi lamang po alam, kundi sumusunod sa Word of God. Tinutungtungan ang Word of God. So mga kapatid, get your own Bible. Kung wala kang Bible, get your own Bible. Buy your own Bible. Kung wala kang pambili, benta mo yung cellphone mo. Bumili ka ng Bible. And then, pag may Bible ka na, read your Bible. Basahin ang salita ng Diyos. Para pag nagkaroon tayo ng mga preaching dito, alam niyo mali si pastor dun ah. Pag nagkaroon tayo ng preaching dito, alam niyo kung nasa saan yung pinag-aaralan natin. And be what God wants you to be. Let us achieve, let us receive the blessings of God dahil tayo po ay lumalago. Alam niyo po yung mga anak natin, kung maliliit pa anak natin, sa totoo lang naman, gusto naman natin silang, marami tayong gustong gawin sa mga anak natin. Mga anak ko maliliit, gusto kong turuan magmaneho, gusto kong bigyan ng gantong, ng alahas. Marami kang gustong gawin sa kanya. Gusto mong i-enroll, kung saan-saan. Kaso maliit pa eh. Antayin mo muna lumaki. Tsaka mo ituro sa kanya yung mga husay na meron ka. Tsaka mo ipamana yung mga kagalingan mo. Alam niyo po, ang Diyos ganun din. Marami siyang gustong ibuhos sa atin. Kaya lang po, musmus pa po tayo. Sasayangin lang natin. No, yun yung mga, sabi nga, do not throw your pearls to swines. Huwag mo ibato yung mga alahas mo sa baboy. Tatapakan lang nila yun, susuwagin ka pa. Kasi baboy, maliit pa ho tayo eh. Pag meron kang ginto na ganito kalaki at ibinigay mo doon sa anak mo na ganito kaliit, itatapon niya ho yun at iwawala. Pero habang lumalaki siya, naunawaan niya yung importansya at presyo nitong ginto na to, na-appreciate niya na po yan. Pwede mo na ibigay sa kanya. Ulitin ko mga kapatid, maraming gustong ibigay ang Diyos sa'yo, pero hindi pa niya maibigay kasi musmus pa tayo. Pero habang tayo ay umuunlad, lumalaki, unti-unti, tinuturuan na tayo, binibigyan na tayo ng Panginoon ng mga pagpapala na nararapat sa mga matured na anak ng Diyos. Ngayong umaga po, as we continue our message, we're going to commemorate the Lord's Supper. Dahil dito po, sa umagang ito, sa pag-alala po natin ang banal na hapunan ng ating pong Panginoon, sa pamamagitan po ng kanyang mga salita, tayo po ay naligtas at tayo po ay kanyang pinagpala. Kaya sa ilang saglit, tayo po ay magsitungo. Magpalinis po tayo sa Panginoon, manalangin po tayo, ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagtanggap ng banal na hapunan. Humingi po tayo ng kapatawaran kung meron po tayo mga kasalanan na nais natin ipalinis